3 milyon? Hindi maiwasang sigaw ni Jane sa labis na pagkagulat nang mabasa ang nakalagay sa kontrata. Nang mapansin niya ang pagtaas ng kilay ng masungit na CEO na nag-hire sa kanya, ay bigla itong nahiya. 3 milyon? Panguulit niya sa mababang boses. Tumayo si Noah mula sa kanyang swivel chair at itinukod ang magkabila ang braso habang seryoso itong nakatitig sa kanya. Kabado si Jane dahil hindi niya akalaing ganito kamaotoridad ang aura na magiging boss. Matagal na niyang pangarap ang makapagtrabaho sa malaking kumpanya. Finally, matutupad na nga ito. Sir, bakit hindi ko mahanap ang posisyon dito sa kontrata? Nagtatakang tanong ni Jane habang paulit-ulit na binabaligtad ang bawat page. Napaismirk si Noah. Sa isip niya, napaka-inosente ng babaeng to. Kung bakit hindi man lang nagtataka sa 3 milyon na pasahod niya. Wala kang mahahanap dyan kahit isa-isahin mo pa ang buong folder. Wika ni Noah. Natigilan ng dalaga at nag-angat ng tingin kay Noah. Kumunot ang noo. Ha? Muling tumaas ang kilay ni Noah. Napaka-slow naman ng babaeng to at hindi man lang nagtaka. Ang sabi ko, wala ka magiging posisyon sa kumpanya. Wika nito. Mas lalong kumunot ang noo ni Jane. Kung wala pala siya magiging posisyon sa kumpanya, para saan ang 3 milyon? For charity? Alam ko ang iniisip mo, Miss De La Cruz. Kaya makinig kang mabuti at ayokong umuulit. Nais mapailing ni Jane. Hindi pa nga siya nahahard pero kung makapagsalita, daig pa nito ang amo. 3 milyon for getting you pregnant. Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla sumingit si Jane sa labis na pagkagulat. Pregnant? As in buntis? Mabubuntis? Nakadrugs ka ba? Nagtangis ang bagang ng binata. Ayaw na ayaw nitong ini-interrupt siya lalo na kapag nagsasalita. Pero dahil siya ang may kailangan rito, todo ang pagtitimpi nito. Patapusin mo kaya ako? Seryosong sabi nito sa baritonong boses. Napakagat ng labi si Jane nang ma-realize ang sinabi. Oo nga't napaka-exaggerate niyang masyado. Hindi pa nga tapos magsalita yung tao. Naghahanap ako ng surrogate mother na magiging anak ko. At ikaw ang maswerteng napili ko upang maging nanay ng anak ko. Proud nitong sabi kay Jane na ikinapatda nito. Maswerte? Anong akala mo sa matris ko? Napanalunan sa loto? Sarkastiko sagot niya sa lalaki. Parang nais pa yata kasing ipagpasalamat ni Jane sa lalaki na napili siya na akala mo'y laro lang ang pagbubuntis. Parang ganun na nga. Kaya dapat ka magpasalamat sa akin. Sagot nito na para bang siguradong sigurado. Pumantig ang tenga ni Jane sa iwinika ng CEO. Mahirap man pero pakiramdam niya'y may tama sa utak ang lalaking to. Hindi ko ipinagbibilang matris, gago. Umigting ang panga ni Noah sa pagmura ni Jane sa kanya. Wala pa nakakagawa sa kanya ng ganon at itong babae lang. You are so ungrateful woman. Hindi ba dapat magpakasaya ka ngayon? Dahil mahahaluan ng dugo ang bagong magmamana ng kumpanya ko? Muling napaismig si Jane. Na para bang kailangan niya magtatalon sa tuwa dahil napili siya. Ganon ba yon? Dahan-dahan lumapit si Jane hanggang sa makarating siya sa mismong table ng CEO. Kung saan nakatukod ang magkabila ang braso nito. Nang mag-iisang metro na lang ang lapit ng distansya nila, ay matapang siyang sinagot ni Jane. Sir, nauntog ka ba? Kasi yung mga ganyang pag-iisip hindi na normal yan. Mabuti na lang pala wala akong magiging posisyon dito. Kasi kahit ang yumao kong lolo matatakot sa pinagsasabi mo. Nagtangis ang bagang ng binata sa inasal ni Jane. Sa isip-isip niya ay kung saan ba ito lumaki at bakit ganito katapang magsalita. Ang ayaw niya sa lahat ay yung tatanggihan at inahamon siya. Nacha-challenge siya kapag ganyan. Tinalikura siya ni Jane saka mabilis na humakbang palayo sa kanya. Na magilante pa na lang ang layo nito sa pintuan ay muli siya nilingon at nagiwan pa ng kataga ang dalaga. Hindi apartment tong matris ko para maging paupahan ng anak mo, sir. Agad itong umalis na ikinaburido ni Noah. Galit na galit siya dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakahanap siya ng katapat. Mario! Mario! Nanggagalaitin niyang tawag sa sekretary niya. Kabadong tumakbo palapit si Mario sa kanya. Mabilis na inabot ni Noah ang folder na naglalaman ng details ni Jane. Agad naman tinanggap yon ng sekretary niya. Investigate her. Humanap ka ng paraang mapapayag siya, maliwanag? Pasigaw niyang utos dahilan para mapatango si Mario. Pabagsak na inilapag ni Jane ang shoulder bag nito. Excited pa naman siya pero parang pagod lang yata ang nakuha niya sa lakad niya ngayon.
Nakaramdam lang siya ng ginhawa nang tuluyan na siyang makaupo sa sofa. Habang nakasandal ang balikat, ay nilibot ng paningin niya ang kabuuan ng inuupahang apartment. Pumikit na lamang siya habang iniisip ang nalalapit ulit na due date sa upa. Kapag hindi siya nakabayad ngayong buwan, siguradong palalayasin na siya sa inuupahang apartment. Kailangan niya mag-isip ng paraan kung paano ito mababayaran. Muling bumalik sa kanyang isipan ang suhestyon ng CEO. 3 milyon para sa isang bata. Sa totoo lang, hindi na yun masama. Pero katumbas nito, ang hirap at pagluwal ng inosenteng sanggol sa mundo. Kakaisip niya sa bagay na yon ay hindi niya namalaya na nakatulugan na pala niya ito. Nanghihina man ay hindi maitago ang sayang nararamdaman ngayon ni Jane. Napaka-cute na baby boy na nooy hawak-hawak ng doktor. Hindi niya maiwasang mapaluha. Nang maiangat nito ang kamay upang kuhanin ng bata para padedehin ay nalusaw ang ngiti sa labi niya. Dahan-dahan lumayo ang doktor saka ibinigay kay Noah na nooy naka-evil smile pa. Nais niyang tumayo, ngunit mahina ang kanyang katawan para gawin yon. "Ibigay mo sa akin ng anak ko, impakto ka!" Sigaw ni Jane. Pero mas lalo lamang nagpakita nang di ka nais-nais ng ngiti ang binata. "Binayaran kita ng 3 milyon. So akin na si baby." Sigaw nito. Pinilit ni Jane na tumayo kahit hinang-hina ang katawan niya. Nagpupumiglas siya at sinimulang hilain ng swero sa kanyang pulso saka nag-hysterical na tumayo. Agad naman siyang pinigilan ng mga attendant nurse na naroon. "Wala ka nang magagawa. Buksan mo to!" Sigaw ni Noah. Natigilan siya. "Buksan mo to?" Maya-maya, umeko ulit ang boses na sinamahan pa ng katok. "Ano ba, Jane? Buksan mo to o sisirain ko ang pintuan mo!" Napabalik ko si Jane nang mapagtantong nananaginip lang pala siya. "Hayop na yan? Sumama pa sa panaginip ko yung lalaking yon." Agad tumayo si Jane sa kabinuksan ng pintuan. Bumungad sa kanya ang matabang caretaker na animoy delubyo ang muka. "Akala ko tinakasan mo na ako." Mataray nitong bungad sa kanya. Nginitian siya ni Jane at niyayang pumasok pero hindi tumuloy bagkus na mewang pa ito sa tapat ng kanyang pintuan. "Nandito ako para i-remind sa'yo ang bayad sa upa. 3 buwan na yon at hindi na ako magbibigay ng palugit pa, Jane. Ha?" Paalala nito sa kanya. Hindi na siya umimik. Tumango na lamang siya para wala ng pagtalunan pa. Matapang pa naman tong caretaker niya. Akala mo'y may-ari kung makaasta. Kailangan na niyang makabayad sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay sa kangkungan siya pupulutin. Nakasimangot si Jane nang lumabas sa bagong kumpanyang inaplayan niya. Hindi daw ito qualified kaya hindi siya natanggap. Tinignan niya ang kabuuan ng building mula sa labas. Nagtataka siya kung ano ba ang kulang sa kanya bakit hindi siya matanggap-tanggap. "Ayaw niyo ba ng cum laude?" Wika niya sa sarili. Sa tutuusin kasi ay kung backgrounds lang ang pag-uusapan ay pasok na pasok siya sa standard ng mga kumpanya. Malungkot niyang binaybay ang kalsada. Wala pa siyang trabaho pero pakiramdam niya pagod na siya. Minsan tuloy naiisip niya na may favoritism si Lord kaya palaging hindi siya napipili. Tumindig siya ng diretsyo nang maalala ang nanay niya. Hindi siya pwedeng sumuko dahil ngayon siya kailangan nito. Nagda-dialysis kasi ang nanay niya at halos 7,000 ang ginagastos niya para lamang sa isang linggo. Hindi pa doon kasali ang gamot ng ina. Hindi maiwasang sumagi sa isipan niya ang ino-offer ng CEO. Kapag tinanggap niya yon, siguradong maipapagamot niya ang kanyang ina. Pero hindi. Kailangan pa rin sa malinis na paraan galing ang perang ibibigay sa ina. Napahinto si Jane sa isang resto bar. Nakapaskil doon ang salitang hiring waitress. Napangiti siya habang binabasa yon. Hindi man ito ang trabahong pinapangarap niya, sapat na yon upang makasurvive kahit 1 linggo lamang. "Manong, hiring pa rin ba to?" Tanong niya sa guard na naka-assign doon. "Oo, kung mag-a-apply ka, pasok ka lang sa loob." Masaya siyang tumango. Nang makapasok siya, ay amoy ng sigarilyo at alak ang bumungad sa kanya. Mayroon din namang grilling station kaya sakto lang na nag-aagaw ang amoy. Agad niyang pinuntahan ang babaeng sopistikada ang dating. Ito rin ang may-ari ng mismong resto bar. "Basta, palagi mong tandaan na 7:00 dapat nandito ka na. Maliwanag?" Striktong paalala nito sa kanya. Agad naman siyang umoo. Kinabukasan ng gabi ay nagsimula ang duty niya. Pa-serve-serve lang siya at hindi kasali sa pa-table. Pero kung titignan ng outfit niya, daig pa niya ang isang professional striper. "Hi, sexy?" Tawag sa kanya na matandang lasing.
Napangiwi si Jane. Mukhang hindi pa ito naliligo at panay pa ang buga ng usok nito. Ayaw na ayaw pa naman niyang nakakalanghap ng usok ng sigarilyo. Hindi rin niya maiwasan ang mga manyak na customer. Samantala, habang naglalagay si Jane ng drink sa round metal tray nang lapitan siya ng boss. Ang akala niya ay papagalitan siya, pero nang ngumiti ito ay nakaramdam siya ng ginhawa. Jane, alam ko waitress ka, pero baka gusto mo ng malaki-laking kita. Nginitian ni Jane ang amo. Hindi man siya diretsahin nito ay batid niya ang ibig nitong sabihin. Marespetong umiling ang dalaga. May gusto ko kasing tumibol sa'yo. At girl, big time to. Dagdag pa ulit nito. Ngumiti si Jane. Sorry po talaga pero ayoko talaga magpa-table ma'am. Okay na ako sa ganito. Tanggi niya. Walang nagawa ang amo kundi umalis. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay muli siya nilapitan nito at kinausap. Jane, pumayag ka na. Usap-usap lang naman daw. Pamimilit nito, bumuntong hininga si Jane at nahihiya naman siyang tumanggi sa pangalawang pagkakataon. Pumayag siya at sumunod sa amo papunta sa lalaking gustong tumibol sa kanya. Bossing, eto na siya. Mapangakit na wika ng amo sa lalaking umiinom ng rum. Hello. Hindi niya natuloy ang pagbati rito na makilala ang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya habang ito naman ay nakangisi ng nakakaloko. Sir Noah? Matiim ang titig nito sa kanya at pakiramdam niya ay tumatagos ang titig nito sa kaibuturan ng kaluluwa niya. Umupo ka. Utos nitong mautiridad. Napaismik naman ang dalaga. At sino ito para sundin ang utos ng lalaki? Umupo ka daw, Jane. Panguulit ng boss nang mapansing hindi pa rin gumagalaw sa kinatatayuan. Hilaw na napangiti si Jane at pilit nang nginitian si Noah. Okay ka lang ba, bossing? Wika ng boss kay Noah. Nginitian ito ng binata sabay kindat. Mas lalong naging awkward ang pakiramdam ni Jane nang tuluyan na siyang iwanan ng boss. Napaka-sexy mo sa suot mo. Wika ni Noah habang sinisipat ang kabuuan ng kanyang katawan. Manyak! Mataray niyang sagot sa binata dahilan o palihim itong mapangiti. So, you're a striper now? Mahinang anas ni Noah na ikinapintig ng dalawa niyang tenga. Hindi siya bayaran katulad ng iniisip na lalaking to. Kung nakadamit man siya ng labas ang kaluluwa ay hindi yun basihan upang husgahan ng ganon. I'm not a striper, Mr. Laksamana. At teka nga, sino ka ba para tanungin ako ng ganyan? Mataman niyang tanong sa binata. Tinakot ni Noah ang sigarilyong nasa ashtray. Bahagyan niya itong hinit-hit saka ibinugas sa kawalan. Napairap na lamang si Jane sa inaasal ng binata. Feeling niya pagkatapos ng gabing to ay magkakaroon na siya ng severe asthma sa tindi ng usok na nalalanghap mula sa binata. Bakit hindi mo na lang tanggapin ang proposal ko, Miss De La Cruz? Hindi yung nagtsatsaga ka sa bar na to. Napag-isip-isip ko na dagdagan ng inaalok ko sa'yo. 5 million instead. Istriktong wika nito. Napalunok si Jane, hindi dahil sa natatakot siya, kundi sa pagdagdag ng perang inaalok ni Noah sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin siya pumayag. Hindi niya ipinagbibili ang kanyang kaluluwa at dignidad. Naguguluhan nga siya, bakit siya ang pinupunteriya ng lalaking to, ang dami-daming babae sa mundo. Nang walang makuhang sagot si Noah sa dalaga, ay dahan-dahan siya tumayo at tumindig ng diretsyo. Inayos nito ang suit at huling sinulyapan ang dalaga. I heard about your mom, Jane. Kapag patuloy mong pinapairal yung pride mo, mas matatagalan bago gumaling sa sakit ang nanay mo. Agad na napalingon si Jane kay Noah. Paano nito nalaman ang tungkol sa nanay niya? Pinapaimbestigahan ba siya nito? Dali-dali siyang tumayo at humarang sa binata. She glared at him at puno ng pagtatanong ang tinging ipinupukol nito kay Noah. Stop staring me like that. Saway niya na may pagbabanta. Kung ayoko, may magagawa ka? Matapang niyang tanong kay Noah. Napaismirk si Noah at tila pinipilit nitong ubusin ang pasensya niya. Mabilis ang pangyayari na hinaklit ng binata ang bewang niya. Dahilan na rin siguro sa nainom na rum kaya ganito umakto ang binata. Suddenly, he kissed her passionately. Nanlaki ang mga mata ni Jane. Hindi niya akalaing mahahantong sa ganito ang dapat na usapan lang. Sariling napapikit si Jane sa ginawa ng binata. This is not just kissing. They do French kiss na animoy hayok na hayok ang binata sa mga labi niya. Nang ma-realize ni Jane ang ginagawa at bumalik sa kanyang ulirat, ay buong puwersa niya itong tinulak.
Ayaw niya nga maging surrogate mother, nakikipaghalikan naman siya sa lalaki nang aalok sa kanya. Ang galing. Napangisi si Noah at bahagyang kinagatan labi. Namumungay ang mga berdeng mata nito at malayang tinititigan ang dalaga. Umalis ka na. Saway niya kay Noah. At ganun nga ang ginawa ng binata. Nilisan niya ang bar habang naiwang nakatayo si Jane. Maya-maya pa'y nilapitan siya ng boss upang usisain. Girl, magkano ang tip? Tanong sa kanya. Umiling siya. Hindi niya masabing nakalibre ng halik si Noah at di man lang siya naabutan ng tip. As in wala? Ang kuripot naman nun. Reklamo ng boss niya. Samantala, habang binabasa ni Noah ang background details ni Jane ay hindi naman maiwasang manginig ni Mario. Hindi sapat ang mga detalye na ipinakita niya, ngunit dahil sa panggigipit ng boss niya sa kanya ay nataranta siya kaya kulang-kulang ang mga yon. Napapikit na lamang si Mario at nagdasal sa isip-isip na sana huwag sumapi si Judas sa boss niyang napaka-istrikto. Pabagsak na nila pag ni Noah ang papers at matamang nakipagtitigan sa assistant. Patawad boss, talagang yan lang ang nakayanan ng powers ko. Huwag niyo po akong tanggalin. Nag-sign of the cross pa ang assistant at halos lumuhod na sa pagmamakaawa. Sisigawan na sana ito ni Noah nang biglang may kumatok sa pintuan. Malalim siya bumuntong hininga bago ito pinapasok. Ang kaninang delubyong mukha ng boss ay napalitan ng liwanag. Bumungad kasi sa kanya si Jane na hindi niya inaasahang pupunta ngayong araw. Lihim na nagdiwang ang puso ni Noah. Sabi na, wala pa nakakatanggi sa mga bagay na gusto niya. Maiwan ko po muna kayo, boss. Tumango si Noah bilang tugon. Pagkalabas ni Mario ay tumayo ang binata at dahan-dahan lumapit kay Jane. Napairap na lamang ang dalaga. So, what's bring you here? Don't tell me. Kumindat siya. Malalim na bumuntong hininga ang dalaga. Oo na, pumapayag na ako. Nasa ICU si nanay at wala na akong ibang malalapitan. Kabado man ay matapang na nasabi ni Jane ang pagparito. Kagabi niya lang nabalitaan na kritikal ang kondisyon ng kanyang ina at kailangan niya ng paunang bayad upang sumailalim sa isang operasyon. Napangisi ang binata. Okay, call. Ibibigay ko ang kalahati ng pera at kapag nakabuo na tayo, saka ko ibibigay sa iyong natira pang bayad. Napalunok si Jane nang sabihin niya ni Noah, lalo na't malalagkit ang tingin ipinupukol ng binata sa kanya. Pakiramdam niya, inaatake na naman ito ng pagiging manyakol. IVF procedure naman ang gagawin natin, di ba? Kabadong tanong ni Jane, pilyong initian lamang siya ni Noah. Pakiramdam ni Jane ay may kung anong sumanib na naman dito at ganito ito makatingin sa kanya. IVF is not my forte. Sayang naman tong alaga ko kung hindi natin gagamitin, Miss De La Cruz. Sabay ismik nito. Nalaki ang mga mata ni Jane sa ibinulalas ni Noah. You mean, mag-aano tayo? Inosenteng tanong nito na ikinahalakhak ng CEO. Yes, Jane. Magsisex tayo. Umalingaw-ngaw yon sa pandinig ni Jane at pilit na sinising-in sa sarili kung tama ba ang kanyang narinig. Hindi niyo po na itatanong Mr. Laksamana. Nakakahiyaman aminin pero wala pa po akong experience sa ganyan. Halos hindi makatingin ng diretso si Jane nang sabihin ng katagang yon. Pero imbis na magalit si Noah ay ngumiti pa ito ng pagkalapad-lapad. Hindi tuloy may iwasan ni Jane na pag-isipan itong humihit-hit. Problema ba yon, Jane? Don't worry, I will teach you. Wika nito sabay kindat. Mas lalo nanginig si Jane nang dahan-dahan nitong lumapit sa kanya. Ang bilis naman niya magdesisyon. Kailangan ngayon kaagad? Anong ginagawa mo? Napaatras si Jane habang ang binatay patuloy ang paglapit sa kanya. We can start the process now. Bakit kailangan pa natin patagalin? Namamaos niyang tanong sa dalaga. Hindi pa ready si Jane. Hindi pa siya nababayaran. Dapat bayad muna bago bombahan. Mamaya tatakasan siya nito. Nang tumama ang likod niya sa pader kakaatras ay sumenya siya ng stop. Saktong tumama ang palad niya sa matigas nitong dibdib. Dahilan para mas lalong mapangisi ang binata. Nanananching ka na kaagad? Wika nitong nakakaloko. Umiling si Jane at dali-daling tinanggal ang kamay at malalim na nagpakawala ng buntong hininga. Bayaran mo muna ako. Matapang niyang wika. Akala ni Jane ay hindi nito narinig kaya inulit niya ang pagkakasabi. Bayaran mo muna ako bago tayo Alam mo na. Aniya.
Kumalma si Mr. Laksamana at bumalik sa kanyang table. May kung ano siyang kinuha na papers at inilabas nun ang bundle ng tseke. Lumapit din si Jane at pasimpleng sinipat ang amount na isinusulat ng binata. Napalunok siya sa presyo nang mabasa ang 2.5 million. Hindi pa siya nakakahawak ng ganong kalaki sa tanang buhay niya. Pinilas nito sa bundle at iniabot sa kanya. Nag-aalangan man ay tinanggap ni Jane ang tseke. Mababayaran na niya ang pampagamot sa nanay niya. Kahit pa ang kapalit nito ay rentahan ng kanyang matres, gagawin niya. Gumaling lang ang kanyang ina. From now on, sa bahay ka natitira. I want to monitor kung safe ang magiging baby natin. Gusto ko mabigyan siya ng sapat na nutrients habang nasa sinapupunan mo siya. Mahaba lintanya ni Noah. Tumango si Jane. Kung ito ang gusto niya ay wala siyang karapatan tumanggi. Bayad na siya at wala nang atrasan to. Sir, hindi ba tatalbog ng tseke? Tanong niya sa binata. Agad nagsalubong ang mga kilay nito at mariing tumanggi. Of course not. Tila nabunutan ng tinig si Jane at napangiti na masiguradong hindi nga ito tatalbog. Bago siya umalis ay pumirma muna siya sa kontrata. Naging maayos ang usapan nila ni Noah hanggang sa makauwi siya sa apartment niya. Tumawag si Jane sa hospital kung saan nakakonfine ng ina. Agad niyang ipinadala ang pera upang paunang lunas. Inihabilin niya muna sa tiyuhin ng ina dahil hindi siya makakauwi ng probinsya. Aabot ng 9 months ang pagluwal ng bata kaya ganun din katagal bago masilayan ng nanay ni Jane. Nag-impake si Jane ng kanyang damit. Hinintay talaga siya ni Noah sa baba ng apartment niya at wala yata ang balak na ipa-extended ang planong pagtira doon sa bahay ng lalaki. Mahirap man ay ito na ang mundong pinasok niya. Tinatanggap niya na lang ang kanyang kapalaran. Nang makarating sila sa bahay nito ay halos malula si Jane sa laki. Sa sobrang laki ay hindi niya ma-imagine na ganito ang naghihintay na magiging buhay ng kanyang anak. Nang makapasok siya sa loob ay nag-vow ang mga katulong sa kanya. Nginitian nito ni Jane at nag-vow rin na agad namang sinaway ni Noah. You don't have to do that. Saway nito. Hilaw siyang ngumiti at para bang nakakahiya ang ginawa niya. Inilibot siya ni Noah sa buong bahay hanggang sa makarating sa second floor. Sabay silang pumasok sa kwarto at bumungad sa kanya ang napakagara at napakalaking master bed. Hindi maiwasang mapatitig ni Jane kay Noah, habang ang binata naman ay pilyong napapangiti. Dito natin gagawin ang dapat nating gawin, Jane. Napalunok si Jane sa kaisipang pwede pa silang magtumbling sa laki ng kamang yon. Imposibleng hindi pa sila makabuo noon. Dito muna magiging kwarto mo. If you need anything else, sabihan mo lang ako. Wika nito. Lalabas na sana si Noah ng kwarto nang biglang magtanong si Jane. Nais niyang maliwanagan kung bakit ito ginagawa ng binata. Bakit hindi na lang ito mag-asawa, gayong mayaman at gwapo naman ito. Bakit kailangan mo ng anak? Pwede ka naman mag-asawa at bumuo ng pamilya. Mataman siyang tinitigan ni Noah. Kahit hindi man ito sabihin, ay ramdam niya na may lungkot sa mga mata nito. I don't want to be married. Ang dahilan kung bakit gusto ko ng anak ay dahil wala akong mapag-iiwanan ng yamang mayroon ako ngayon. Nang mamatay ang mga magulang ko, ay halos magpakamatay ang kamag-anak ko makuha ang yamang iniwan sa akin ng magulang ko. Bago pa man nila makuha to, ay mabuti pang ipasa ko na lang ito sa anak ko, yung kadugo ko. Napakaseryoso ng tono ng pagsasalita ni Noah. Agad namang naintindihan ni Jane ang naisitombok nito. Sana naliwanagan ka na. Ihanda mo ang sarili mo. At gagawin natin ang mga bagay na yon ngayong gabi mismo. Striktong sabi nito na ikinagulat ni Jane. Ngayong gabi? As in agad-agad? Paikot-ikot si Jane at hindi mapakali. Nalalapit na ang oras na gagawin na nila ang mga bagay na kinakatakutan niya. Ang ibigay ang kinaiingatan niyang kabibe. Sana mauntog siya at magka-amnesia para hindi na matuloy ang plano. Wika niya sa sarili. Pero parang desidido ang binata na maangkin siya nang biglang may kumatok sa pinto. Hindi naman ito mabuksan agad ang siradura dahil dinouble lock yon ni Jane. Jane, open the door. Ano ba? Sigaw ni Noah mula sa labas. Napasinghap ng hangin si Jane. Kasi nagbibihis pa ako. Pagdadahilan niya. Ba't ka pa magbibihis? Huhubarin ko rin naman yan. Sigaw ulit ni Noah. Pakiramdam ni Jane ay tila ba pinagpawisan siya ng malapot. Hindi niya akalaing ganito kahat ang binatang maangkin siya ngayong gabi. Kinakabahan man ay pinagbuksan na lamang niya ito. Bumungad kaagad sa kanya ang bagong ligo at preskong-presko na si Noah.
Topless at naka-black trouser lang, mukhang pinaghandaan talaga. Hindi maiwasang pamulahan ni Jean, lalo na nang mapadako ang paningin niya sa naghuhumindik nitong abs. Hindi niya akalaing ganito pala kamalamatsyete ang katawan ng lalaki. Mabilis na pumasok si Noah at sinabasib ng halik ang dalaga. Naisipang pigilan ni Jean, ngunit ano bang magagawa niya? Wala siyang karapatang magreklamo dahil bayad na siya. Dahan-dahan sana. Pag-iusap niya kay Noah, bagay na ikinatango ng binata. They exchange kisses and drowned by it. Nakakahipnotismo ang tagpong hindi maintindihan ni Jane kung bakit nagugustuhan ang mga bagay na ginagawa sa kanya ni Noah. Wala nang maalala si Jane sa mga ginagawa basta na lamang nagpatangay sa agos ng kanilang kapusukan at sa mismong gabing yon, naibigay niya ang sarili sa lalaking habol lamang ang kanyang bahay bata. Sana hindi ko pagsisihan tong naging desisyon ko. Wika ng kanyang isipan. Matapos nilang magniig ay umalis si Noah. Hindi ito doon natulog at hindi niya alam kung saan ito pupunta. Nanliit si Jane sa sarili. Ano bang ine-expect niya? Tatabihan siya ng binata at aaktong bagong kasal? Kinabukasan ay maaga nagising si Jane. Nagsimula siyang ayusin ang kobre kama nang mapansin ang pulang mancha sa comforter. Hudyat yon na naging una ni Jane. Pero imbis na manghinayang ay nakaramdam si Jane ng saya. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Pagkababa niya sa sala ay todo ang pag-aasikaso sa kanya ng mga maids na naroon. Nahihiya nga siya at hindi sanay, pero dahil daw utos ni Noah ay hindi na siya nakipagtalo pa. Mag-isa lang siya sa hapag. Ang daming pagkaing nakahain pero siya lang ang nasa mesa. Nakita niyo po ba si Noah? Tanong ni Jane sa isang maid. Maaga pong umalis si Sir. Ang bilin niya sa amin ay ibigay daw lahat ng kailangan mo. Napaismid si Jane sa sagot ng maid. Parang it and run ang ginawa ni Noah. Matapos ang mainit na gabi, heto siya at hindi na mahagilap. Pagkatapos niyang mag-almusal ay tumawag si Jane sa hospital. Gusto niyang malaman kung ano na ba ang kalagayan ngayon ng kanyang ina. Ang sabi ng doktor, stable na daw ang vitals niya. Hinahanapan pa siya ng donor ng kidney. Handa naman ako kung sakaling mag-match ito sa akin, Jean. Wika ng tsuhi ni Jane. Nais ni Jane na ibigay ang sa kanya. Pero paano? Hindi siya pwede maging donor dahil ipagbubuntis pa niya ang anak ni Noah. Huwag niyo pong iwan si Nanay, Tiyo. Ako na pong gagawa ng paraan para sa gastusin ni Nanay. Salamat po sa pag-aalaga kay Nanay. Maluhaluhang sabi ni Jane. Nilibang ni Jane ang sarili sa kakaikot ng buong bahay. Gusto niyang maglinis pero ayaw naman siyang patulungin ng mga maids dahil utos daw ni Noah. Bumalik na lamang siya sa kwarto at nang buni-muni roon. Hanggang sa maisipan niyang kunin ang librong nasa lapag ng side table. Napangiti si Jean dahil mukhang pinaghahandaan talaga ni Noah ang pagsilang ng anak nila. Name recommendation ang librong yon. Nang magsawa siyang basahin yon ay pumukaw sa atensyon niya ang isa pang libro. Nakalagay sa unang page nun ang My Dear Samantha. Samantha? Napakunot ang noo niya. Nang basahin ang unang page ay isa itong diary mula sa babaeng nangangalang Samantha. At nagulantang si Jane nang mabasa ang pangalan doon ni Noah. Magkakilala ang dalawa at mukhang magkarelasyon pa. Mas lalo siya na eager basahin ang kasunod nang bigla na namang may kumatok sa tapat ng pintuan. Dali-dali niya itong binuksan at bumungad ulit sa kanya ang magulo at lango sa alak na si Noah. Wala ito sa katinuan at parang nag-aasik ang tinging ipinupukol sa kanya. Undress yourself. Mautiradad nitong utos. Hindi ito sinunod ni Jane. Nasasaktan siya sa isipin nang pupuntahan lang siya ni Noah kapag kailangan niya ng kasiping. Nag-alab sa galit si Noah at nilapitan ng dalaga. He kissed her aggressively. Halik na puno ng galit. Hindi naman maintindihan ni Jane kung bakit ito nagagalit sa kanya. Noah, ano ba? Nasasaktan ako! Pero tila walang naririnig si Noah. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Nagawa niyang punitin ang damit ni Jane at malakas na itinulak sa kama. Napaluha si Jane sa ginagawa sa kanya ni Noah. Hindi siya parausan. Hindi pa nga ba? Nais niya magreklamo. May karapatan ba siya? Oh, Samantha! Sigaw ni Noah matapos nitong maipunla ang lahat sa kanya. Sa sobrang kalasingan nito ay bigla na lamang ito nakatulog sa ibabaw niya. Umungol lang si Noah na bahagya itong itinulak ni Jane. Hindi napigilan ni Jane ang mapahikbi.
Hindi niya mawari kung saan siya banda nasasaktan. Sa pwersahang angkinin siya ni Noah o sa pagbigkas ng pangalang Samantha. Nagising si Jane nang may nakapulupot na braso sa kanyang tiyan. Aalisin na sana niya ito nang biglang humigpit ang pagkakahawak ni Noah sa kanya. Napairap si Jane sa kaisipang matapos ang nakakainis na gabi ay heto ang loko at grabe kong makayakap sa kanya. Hindi na ako makahinga niyan. Reklamo niya pero tila walang naririnig ang binata at mas lalo pang isiniksik ang mukha nito sa leeg niya. I want to be like this, Jane. Magiging healthy si baby if I cuddle her mommy. Paus na wika ni Noah. Kung makapagsalita ang binata, akala mo naman kumpirmadong buntis na siya. 2 beses pa nga lang silang nag-sex, pilit pa yung isa. Naalala mo bang ginawa mo kagabi? Hindi mapigilang itanong ni Jane kay Noah. As if naman, makakalimutan nito ang pamamwersa lasing naman ito at walang amnesia. Of course. Proud pa siya ha? Sigaw ng utak ni Jane. We do love making. Dagdag pa nito, malalim na kumawala ng buntong hininga ang dalaga. Mukhang yun lang ang naalala ni Noah at yung iba ay nakalimutan na niya. Walang ganang tinanggal ni Jane ang braso nito at tumayo. Kunutan noon ni Noah habang sinusundan ng paningin niya si Jane. Pumasok siya sa CR at sinadyang tumagal roon. Pagkalabas niya ng bathroom ay wala na si Noah sa kama. Lumabas na ito bagay na ikinahinga ng magaan ni Jane. Paglabas niya ng kwarto ay hindi niya maagilap si Noah. Sinilip niya rin ang kusina at wala rin ito doon. Upang makalanghap ng masaganang hangin ay naisip ni Jane na lumabas ng bahay. Nadatnan niya doon si Noah na nakatayo, nakatingin sa labas ng gate habang nakangiti. Sinundan ni Jane ang paningin nito at doon may nakitang ginang na pinapaarawan ng kanyang bagong silang na baby. Dito pa lang, na-realize ni Jane kung gaano ito kasabik na maging ama. Ang ipinagtataka niya lang ay kung bakit siya ang napili nitong magdadala. Muli siyang pumalik sa kusina at tinanong si Ana. Pinakabatang maid dito doon at magbabaka sakaling masagot ang mga tanong na tumatakbo sa kanyang utak. Kilala mo ba si Samantha? Panguusisa ni Jane ay kinagulat ng katulong. Po? Mukhang may alam nga ang mga ito base sa reaksyong nakikita ni Jane. Sagutin mo ko, Ana. Sino si Samantha? Napalunok ng bahagya si Ana. Nagpalingali nga ito sa paligid at basta nalang hinila si Jane sa pinakasulok ng kusina. Takot itong may makarinig na iba kaya siguro siya dinala roon. Fiancé ni Sir. Bulong nito habang palingali nga sa paligid. Fiancé? Panguulit niya dahilan para sawayin siya ni Ana. Huwag po kayong maingay. Ayaw na ayaw niyang nababanggit ang pangalan ni Ma'am. Mas lalong kumunutan noon ni Jane. Bakit bawal? Dahil hindi siya makamove on? Ang OA naman. Nasaan na siya ngayon? Tanong ulit niya. Muling nagpalingali nga ang katulong at muling bumulong. Nilayasan siya, tangay-tangay ang pera. At ang pinaka-worst, pinalaglag daw ang anak dapat nila ni Sir. Nanlaki ang mga mata ni Jane sa revelasyong narinig. Hindi niya akalaing magagawa ito ng isang babae. Kaya pala napakasungit, heartbroken pala ang loko. Ma'am, huwag niyo po sabihin sa kanya na ako ang nagsabi. Tiyak na tatanggalin ako noon. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Noah na ikinaigting ng dalawa sa gulat. Ramdam ni Jane ang takot na nararamdaman ni Ana kaya siya na ang sumagot dito. Naglalaro kami ng tagu-taguan, sali ka? Nginitian niya si Noah upang maging convincing. Napakunot ang noon nito. Sali ka na, ikaw ang taya. Dagdag pa ni Jane na ikinailing ni Noah. Ano ako, bata? Sabay alis. Mabuti na lang at hindi sila napaghalata ang pinag-uusapan ang dating nobya. Sige po ma'am, balik na po ako sa trabaho. Pagpapaalam ni Ana. Salamat Ana. Sabay na nanghalian si Noah at Jane. Hindi makatingin ng diretso ang dalaga kay Noah dahil hindi maalis-alis sa isipan niya ang mga kwento ni Ana sa kanya. Saglit niya nakalimutan ng galit na nararamdaman kagabi. Bagkus naawa pa nga siya sa nangyari sa binata. Kasi naging bugnutin, suplado ito dahil sa kabiguan. Napailing-iling na lamang si Jane. Kawawang Noah. Kakasubo pa lang ng kaning may ulam ni Jane nang biglang magsalita ang binata. Pagkatapos ng 2 linggo, magpa-check up tayo kung meron ng baby sa sinapupunan mo. Wika nitong ikinaubo ni Jane.
Tumalsik ang kanin sa kawalan at mukhang umabot pa nga ang iilang butil sa mukha ni Noah. Ay naku, sorry. Nagmamadali siyang tumayo at dinampot ang table napkin sa hita niya. Agad niya nilapitan si Noah at pinunasan na mukhang natalsikan ng kanin. Nakakahiya ka talaga, Jane. Maktol niya sa kanyang isipan. Sorry talaga. Hindi na niya natuloy ang sasabihin na mapagtanto kung gaano kaliit ang distansya ng mukha niya sa mukha ni Noah. Tinititigan siya nito dahilan para pamulahan ng dalaga. Their eyes met at dito pa lang napansin ni Jean kung gaano kaganda ang berdeng eyeballs nito. Sa sobrang ganda ay parang gusto niya itong tusukin ng tinidor sa lagkit ng pagkakatitig sa kanya. Nang mamanyak ka na naman. Wika niya saka mabilis na bumalik sa upuan. Nahuli pa niya nakangisi ang binata na animoy kinikilig sa ginawang pagpunas niya rito. Engot talaga. Bulong niya. What did you say? Tanong ng binata nang marinig ang sinabi niya. Agad na napadda si Jane. Wala, ang sabi ko ang pogi mo. Labas sa ilong niyang sabi. Napangiti naman si Noah nang marinig yon. Marami na ang nakapagsabi nun sa kanya kaya hindi na ito bago. Matagal na akong gwapo. Sagot ni Noah na ikinangiwi naman ni Jane. Ana, paki-off nga ang aircon. Kinikilabutan ako sa lakas ng hangin sa lalaking to. Agad naman napakunot ang noo ni Ana. Po? Pagkatapos natin kumain, maghanda ka. May pupuntahan tayo. Utos ni Noah kay Jane. Walang idea kung saan sila pupunta pero tumango pa rin ito bilang tugon. Just like he said, pagkatapos nilang kumain, she dressed up. Simple lang yon, naka-denim skinny jeans at white t-shirt. Pagkalabas niya ng bahay ay hinihintay siya ni Noah. Naka-black na sunglasses at white men's t-shirt lang din. Nang makita siya ng binata ay ngumiti ito ng pagkalapad-lapad. Nang sumakay na si Jean ay nagulat pa siya nang bigla lumapit sa kanya si Noah upang ikabit ang seatbelt. Palaging ganito ang nararamdaman niya sa tuwing napapalapit ang presensya ng lalaki. Magkatulad tayo ng suot para tuloy tayong couple. Wika ni Noah at sinimulang buhayin ng engine. Kung alam ko lang na magpuputi ka, di sana nagsuot ako ng ibang kulay. Sagot naman ni Jane. He looked at her na magkasalubong ang kilay. Bakit? Don't you like to be matched with me? Hindi siya sinagot ni Jane, bagkus iniba niya ang usapan sa iba pang katanungan. Saan pa tayo pupunta? Panguusisa niya. Pupunta tayo sa mall. We're going to find a baby clothes. Wika nito na ikinainis ni Jane. Naiinis siya dahil ilang araw pa lang ang nakalipas simula nang may mangyari sa kanila ay feeling talaga nito mabubuntis ka agad siya agad-agad. Hindi tuloy maiwasan ni Jane ang ma-pressure. Paano na lang pala kung hindi gaanong compatible ang jeans nila? Di madidisappoint niya lang ito. Are you not happy? Tanong ng binata kay Jane. Umiling siya at banayad ng initian si Noah. Kahit naman kasi naiinis siya ay hindi niya inaalis sa isipan kung bakit nandito siya at kung bakit kasama niya ang lalaki. Oo naman, kaso kasi mukhang masyado pang maaga. Wika niya. Lahat ng segundo sa akin, Jean, ay importante. It's better than the late, di ba? Hindi na lamang siya umimik. Tahimik ang biyahe hanggang sa nakarating sila sa mall. Dumiretso sila sa baby station at malayang pumipili si Noah ng unisex baby product. Medyo nahihiya nga si Jane dahil maraming taong nakatingin sa kanila, lalo na ang mga kababaihan. Mga problema nito? Tanong niya sa isipan patukoy sa mga babaeng may patili pa. Sana makahanap din ako ng ganyang kagwapo. Wika pa ng isa. Napailing na lamang si Jane. Kung alam lang nila ang kalagayan niya ngayon ay kung bakit kasama niya ang lalaking ito, for sure hindi nila gugustuhin mapangasawa ang masungit na lalaking to. Maya-maya pa'y may kinuha na breast pump si Noah. Familiar na yata siya sa ganito dahil parang alam na alam nito ang lahat ng baby product. Ngunit laking gulat ni Jane nang bigla itong itinapat sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata niya habang tinititigan si Noah. It doesn't fit. Hanap tayo ng mas malaki. Wika nitong hindi man lang napansin ang pagkagulat niya. Inulit pa ng 3 beses ni Noah ang paglapat ng breast pump sa dibdib ni Jane. Halos magtakip ng mukha si Jane sa sobrang kahihiyan. Saka na yan. Nakakahiya. Dito mo pa ginagawa yan. Saway niya kay Noah na ikinahigigik lamang nito. I've done reading my research. Lumalaki daw ang dibdib ng babae kapag nabubuntis. At para makalabas ng maayos ang gatas ay kailangan gamitan nito.
Huling kita ko kasi dyan, hindi siya gaanong kalakihan. Wika ni Noah at ang tinutukoy nito ang dibdib niya. Sino ba ito para lait-laitin ang kokomelon niya? Kahit hindi ito kalakihan ay sapat na ito upang ipagmayabang. Manyak ka talaga kahit kailan. Singhal niya sa binata, saka siya nito iniwan at pumunta sa kabilang row ng baby products. Naiwan naman nagtataka si Noah. Ramdam niya ang biglang inis ng dalaga. Ngunit hindi niya malaman ng dahilan kung bakit ito nagagalit sa kanya. Bigla niya naalala ang breast pump. Maybe she don't like the color. Tanong niya sa sarili. Pinili niya ang colorless na breast pump, saka ito inilagay sa basket. Kumain din sila sa labas pagkatapos nilang mamili ng damit. Nang mabusog ay nagpasya na silang umuwi. Habang binabaybay ang kalsada pa uwi ay may napansin si Jean na batang gusgusin, edad 6 na taon sa tansya niya kung hindi ito nagkakamali. Biglang nahabag ang damdamin niya habang namamalimos ito sa mga dumaraan. Itabi mo ang kotse, bababa lang ako saglit. Utos niya kay Noah. Nagtaka man ay pumayag naman ang binata. Ipinarada nito ang kotse sa tapat ng jewelry store saka dali-daling bumaba si Jean. Pinuntahan ni Jean ang bata at tinabutan ito ng pera. Sobrang saya ng paslit sa kanya. Minsan, hindi maiwasang itanong ni Jean kung bakit patuloy silang gumagawa ng bata kung hindi naman pala nila ito kayang buhayin. Hindi ba naiisip ng mga magulang na ang bawat sanggol na isinisilang sa mundo ay katumbas ng pinakamalaking responsibilidad? They deserve to be dressed, to give them a comfortable shelter, and good education. Hindi yung anak-anak tapos ibabalandra lang sa lansangan. Na makaalis ang paslit, ay inayos naman ni Jean ang kanyang pantalon. Bahagya niya itong pinagpag at sinimulang tumawid papunta sa sasakyan ni Noah. Nang hindi niya napansin ang napakabilis na takbo ng isang sasakyan. Mabilis ang pangyayari, ngunit isang matipunong dibdib ang yumakap sa kanya at iniwas siya sa rumaragasang kotse. Pareho silang natumba at halos himatayin sa takot si Jean. Bakit hindi ka nag-ingat? Galit na singhal ng lalaki. Nang mag-angat ng tingin si Jean ay doon pa lang niya napagtanto ang nag-aalalang mukha ni Noah. Parang takot na takot ito sa hindi malaman na rason. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong nito. Umiling si Jean at patuloy na tinitignan ang mukha ni Noah. Hindi niya akalaing maalalahanin din pala ito sa iba. Nang tignan ni Noah ang braso niya ay halos magingit-ngit ito sa galit. May galos kasi ito at maski ang dalaga ay hindi ito napansin. Dadalhin kita sa hospital. Hysterical na wika ni Noah na ikinaalarma ni Jean. Ayaw mo ba talagang dalhin kita sa hospital? Paulit-ulit na tanong ni Noah. Kahit nasa sasakyan na silang dalawa. Ang kulit, sabi ko okay nga lang ako. Madiing wika ni Jean. Agad namang kumalma si Noah nang mapansin ang naiinis na mukha ni Jean. Pagdating nila sa bahay ay agad na tinungo ni Jean ang kwarto. Tinignan niya ang maliit na galos sa siko. May kaunting dugo ngunit sobrang layo nito sa bituka. Wala pang ilang minutong sinisipat ang sugat nang biglang pumasok si Noah. Nagulat ang dalaga dahil hindi man lang nito naisipang kumatok. Hindi rin masisisi ang binata dahil hindi yun nakalock. Agad napansin ni Jean ang daladala nitong red box at mukhang first aid kit yata. Kailangan natin gamutin yung sugat mo. Tatanggi sana si Jean nang biglang lumuhod si Noah at wala siyang nagawa. Sinimulan lagyan ng betadine ni Noah ang galos ng dalaga. Hindi maiwasang mapatitig ni Jean. Biglang pumantig ang puso niya ng pagkabilis-bilis. Hindi ito basta-basta tibok, kundi natutuwa siya sa ginagawa ng binata. Napahawak siya sa dibdib. Alam niya ang pakiramdam ng pag-ibig dahil naranasan niya na ito sa dating kasintahan. Pero kakaiba ang impak ng kaba na nagmumula kay Noah. Gusto ko na ba siya? Tanong na mahadera niyang isipan. Bahagya siya napailing upang tanggalin sa isipan niya ang agam-agam na umiibig siya sa binata. Pagkatapos niyang bigyan ito ng anak, ay siguradong may tiyapwera na siya ng binata kaya habang maaga pa ay dapat pigilan na niya ang sarili. Okay na yan. Sabay bawi ng braso niya. Nagangat ng tingin si Noah at mata man siyang tinitigan. Nagtama ang paningin nila, dahilan para mas lalong pumintig ang puso niya. Lalo na nang bigla nitong hawakan ang nakakalat na buhok sa pisngi ng dalaga at itinabi yon sa kanyang tenga. Agad na nag-iwas ang dalaga upang mabawasan ang tensyon sa kanilang pagitan. Magpahinga ka na. Alam ko pagod ka. Alalang wika sa kanya ni Noah. Nang makalabas na ng kwarto si Noah ay agad sinampal-sampal ang sarili upang magising sa kahibangan. Tigilan mo yung nararamdaman mo, Jane. Ano ba? Saway niya sa sarili.
Nagpagulong-gulong pa siya sa kama. Yun man lang ay makabawas sa nararamdaman. Ngunit mas lalo lang yata siyang kinilig dahil nakikita niya pa rin ang mukha ni Noah. Muli siyang umayos ng upo, humingang malalim at pumunta siya sa banyo. Siguro kapag iniligo niya itong nararamdaman ay maibsan man lang ang kilig. Ay, nakakainis! Wika niya sa sarili dahil nakapaghilod na siya't lahat, nasa isipan pa rin niya si Noah. Bumaba lang si Jane na maghapunan na. Wala si Noah kaya nakahinga siya ng maluwag-luwag. Mabuti na yon upang hindi siya ma-intimidate. Pagkatapos niyang kumain ay tumayo na siya sa kanyang inuupuan nang makaramdam siya ng pagkahilo. Bigla din umasim ang panlasa niya, bagay na ikinabahala niya. Napailing ang dalaga. Hindi siya pwedeng mabuntis sa ilang araw lamang. 5 araw pa lang ang nakakalipas at imposible mangyari yon. Pero hindi rin malabo dahil may nangyari sa kanila at ang nararamdaman ngayon ay sintomas ng pagdadalang tao. Kinabukasan ay maagang pumasok si Noah. Hindi na niya ito naabutan pero may panote ang binata. Nagising siya na may 3 pink tulips sa side table. I'm not here, so take her. Sabi sa note kasama ang bulaklak. Hindi napigilang mapatili ni Jane. Pakiramdam niya, nililigawan siya ni Noah. May pa-flowers at sweet message. Hindi masamang mag-assume. Matapos niya mag-almusal ay tinanong niya si Anna kung kumain ba ang boss bago umalis. Maaga po si sir, nakalimutan yatang mag-almusal. Sagot ni Anna. Nakaisip ng idea si Jane. What if, dalhan niya na makakain si Noah? Alam naman niya kung anong exact locations ng company nito kaya hindi siya maliligaw. Pinagbaunan niya ng 2 meal si Noah upang tiyak na hindi ito magugutom. Minsan, napapatanong siya kung bakit niya ginagawa to. Ngunit maski sarili niya, hindi alam ang kasagutan. Pinapasok naman siya agad ng gwardya dahil tumawag naman siya bago pumunta. Pagdating niya sa mismong office nito ay hindi maiwasang mapangiti. Nagdasal pa siya na sana magustuhan ni Noah ang mga hinanda niya. Kakatok na sana siya nang may marinig siyang may kausap si Noah. We can do a lot of babies if you want. Boses ng babaeng nagmula sa loob ng kwarto. Napakunutan noon ni Jane. Babies? Bakit sila gagawa? Siya na ang ginawa ni Noah noon. Ano ba talagang pinunta mo dito, Samantha? Tanong ni Noah. Parang kumuho ang mundo ni Jane nang marinig ang pangalang Samantha. Ibig sabihin, bumalik siya. Bumalik ang tunay na minamahal ni Noah. Aalis na sana si Jane nang biglang pumukas ang pinto at lumabas ang babaeng nakasuot ng hapit na strapless dress. Sopistikada ang dating nito na binagayan ng curly long hair. Napadiin ang pagkakahawak ni Jane sa baunan ni Noah. Hindi siya pinansin nito at mukhang bad trip na bad trip. Nang makaalis na ito ay saka pa lang naisipan ni Jane na katukin ang pintuan. Kahit nasasaktan siya ay ayaw naman niyang sayangin ang oras ng pagparito. Come in. Seryosong wika ng binata bagay na sinunod naman niya. Pagkabukas niya ng pinto, hindi magandang aura ni Noah. Salubong ang kilay at mukhang problemado. Ngunit na makita siya ni Noah ay napalitan ng problemadong mukha ng kasiyahan. Bigla ito napangiti na para bang bigla ito nabigyan ng pag-asa. Dinalhan kita na makakain. Nahihiyang wika ni Jane. Agad na tumayo ang binata at sinalubong siya. Gulat na gulat si Jane nang bigla siyang yakapin ni Noah ng sobrang higpit. Nanibago siya dahil hindi ito gawain ni Noah. Thank you, babe. Mahinang anas ni Noah. Nang maghiwalay sa pagkakayakap ay kuno noon niyang tinitigan ng binata. Babe? Nginitian siya ni Noah sabay halik sa kanya noo. She felt special yet respected sa halik na yon. Ayokong ipanganak ang baby natin na hindi pa tayo kasal, Jane. Let's get married? Halos matuod sa kinatatayuan si Jane. Hindi niya akalain na hahantong sa pagyaya ng kasal ang pagkikita nila ni Samantha. Masaya si Jane knowing na magpapakasal siya sa taong natutunan niya ng mahalin. Pero ayaw niyang pumasok sa isang marriage kung hindi sigurado ang lalaki sa kanya. Bakit biglaan naman? Panguusisa ni Jane. Mas lalong napaisip si Jane. Maybe gusto niya lang makita ni Samantha na kasal na siya? Or he want to show her na ako pala itong sinayang mo. Ganun ba? I don't know. But this past few days, naisip kong ikasal tayo. I want my child to be legitimate. At mangyayari lang yon kapag ipinanganak siya na kasadong pamilya. Mas lalong napadda si Jane. Akala niya gusto nito ng kasal it because he likes her too. Para lang pala sa bata. Or maybe naging assuming lang siya ng malala. Umiling siya.
Matapang niyang tinitigan si Noah. She don't want to be married sa taong hindi niya gusto. In fact, kapag nanganak siya, ay mabilis lang din ang annulment dito dahil mapera si Noah. At kapag nangyari yon, ano may iwan sa kanya? Wala. Ruined marriage at hindi kilala ng anak. May iwan siya mag-isa kasama ang ina naghihingalo. So it's a no. Hindi Noah, anak lang ang usapan natin. Hindi nalalagpas ito doon. Noah smiled, suddenly shattered. Parang matalas na punyal ang tumarak sa puso niya ng tanggihan ni Jean. Ayaw na ayaw niya ang tinatanggihan. Oh, come on Jean. Para naman ito sa anak natin. Ani ni Noah ngunit hindi nagbago ang reaksyon ni Jean. Para sa anak natin, Noah. Para sa anak. Hindi tayo magpapakasal dahil sa nagmamahal tayo. Magpapakasal tayo dahil may batang involved. And I don't think so na marriage ang solusyon sa lahat ng to. Hindi napigilan maging emotional ni Jean. Dala na rin siguro sa mga nakita niya kanina. Kaya eto siya, ngayon palang inilalabas. Napalitan ng pag-aalala ang mukha ni Noah. Maybe he said something kaya ito nagagalit sa kanya. Hahawakan na sana niya ito sa braso nang bigla nitong inilayo ang kamay. Naglakad si Jean papunta sa table niya at inilapag ang baon nitong dala. Naglakad ulit siya upang iwanan si Noah. Ayaw niya nang makipagtalo dahil pakiramdam niya ay kota na siya ngayong araw. Saktong pagtalikod niya nang muling magsalita si Noah. Sino nagsabi na hindi kita gusto? For God's sake, Jean. I like you the first day I saw you. Garalgal nitong wika. Natigilan si Jean. Umiiyak ba siya? Hinarap niya ito at doon nakita niya si Noah na nakayuko. Hindi ito makayuko pero ramdam ni Jean ang pag-iyak ng binata. Anong sabi mo? Tanong niya kay Noah. Noah straight up at doon palang nakita ni Jane ang malamlam at malungkot nitong mga mata. Parang ang bigat-bigat dito sa kanya. Mahal kita Jane, dati pa. From the very start. I planned the surrogation dahil yun lang ang paraan upang mapalapit ka sa akin. Naramdaman ni Jane ang pagbagsak ng namumuong luha sa pisngi. Matagal na pala silang nagkakagustuhan. Nagtataguan lamang. Mahal din kita, Noah. Kahit torpe ka. Wika ng dalaga sabay tinakbo ang distansya nila. Otomatikong pumulupot ang mga kamay niya sa leeg nito at tumingkayad. She kissed him passionately. That kiss, saying na mahal nila ang dalawa kahit hindi sila magsalita. Ganon din si Noah. He responds the kiss na mas hinigitan pa ang halik na binibigay ng dalaga. Parang papel na hinawi ni Noah si Jane at ipinatong ito sa table niya. Hindi nila ininda ang namamanhid na labi basta ini-enjoy lang nila ang moment na yon. Iaangat na sana ni Noah ang suot nitong blouse nang biglang may kumatok. May tao. Sabi ni Jane nang mapansin nitong hindi ito humihinto. Hayaan mo sila. Sagot lang nito. Pero nang pinalo siya ni Jane ay doon palang ito tumigil. Shit, istorbo naman. Mabilis na inayos ni Jane ang damit habang si Noah naman ay tinungo ang pinto. Pagbukas nito ay bumungad sa kanya ang nakangitig si Mario. What? Inis niyang tanong rito. Sir, finals na ng MBA bukas. Pupusta kami. Baka gusto mong makipagpustahan sa amin. Sobrang nainis si Noah. Naputo lang maligayang sandali niya dahil lang doon. No. Walang gana niyang sagot sa kapabagsak nitong isinara ang pinto. Nakahiga sa binti ni Jane si Noah. Kakarating lang nila sa bahay galing sa company at si Jane kaagad ang ginawa niyang pahinga. Sinuklay-suklay naman ni Jane ang buhok ng binata. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nakalain na pareho silang may nararamdaman sa isa't isa. Nang may maalala si Noah ay bigla siyang tumayo at tinungo ang closet. Sinundan lang yun ng tingin ni Jane. Agad yun binuksan ni Noah at binuksan ng hidden drawer sa pinakababa. Nang makuha ang kapirasong papel ay agad niya yun inabot kay Jane. Napatuod si Jane nang makita ang isang tseke. Mas lalo pa siyang natuod nang mabasa ang amount na nakasulat sa papel. 5 million? Gulat niyang bulalas kay Noah. Noah smiled at bumalik ulit sa paghiga sa kanyang binti. Kalmado lang ito na para bang hindi ito naglabas ng 5 milyon. Agad itong itinupi ni Jane. Ayaw niyang isipin ni Noah na pinagsasamantalahan ang kabaitan nito sa kanya. She loved him at mahal siya nito. Sapat na yun sa kanya. Hindi ko matatanggap to, Noah. Malungkot niyang sabi at inilagay sa tabi ni Noah na ikinabalikwas ng binata. Kung masyadong maliit, dadagdagan ko. Masuyong wika ng binata. Agad na napailing si Jane. Hindi niya nga matatanggap ang 5 milyon at nag-aalok pa siya ng dagdagan pa.
Hindi mo naman kailangan bayaran ng pag-ibig ko sa'yo. Kahit walang money involved, mahal pa rin kita. Mariing sabi niya. Agad na pinamulahan ng pisngi ni Noah. Kung hindi lang siya lalaki, malamang sa malamang, nagpagulong-gulong na siya sa sobrang kakiligan na nararamdaman ng kanyang puso. Kinuha niya ang kamay ni Jane at masuyong hinalikan ito. Damang-dama ni Jane ang pagmamahal sa kanya ng binata. Hindi lang naman yan para sa'yo. I want your mother to be treated. Gusto kong gumaling na siya. Para masaksihan pa niya kung gaano ko kamahal ang anak niya. Wika nito na sinabayan pa ng pagkindat. Agad naman siya tinulak ni Jane. Bolero. Suddenly Noah raised his hands at nag-pledge. Para nagpapanatang makabayan sa harap niya. Hindi po ako bolero, nagmamahal lang. Saad niya na kinatawa ng dalaga. Hinawakan ni Jane ang nakataas niyang kamay at inilipat yon sa tumitibok niyang dibdib. OA na kung OA, pero gusto niyang maramdaman mismo ni Noah ang pitig ng puso niya. Naririnig mo ba? Biglang tanong niya kay Noah. Noah smiled. Yeah, ang sabi ng puso mo. Noah. Agad namang natawa si Jane. Yan na talaga ang totoong pambobola. Matapos nilang sabihin ang nararamdaman ay muli nilang pinagsaluhan ng gabi. Night with no deal, no money involved, only pure love. Sa pangatlong beses ay ibinigay ni Jane ang sarili. Ito ang kauna-unahang pagtatalik nila na masasabi niyang nag-enjoy talaga siya. Every kiss, every touch at ang bawat diin ay tinandaan niya talaga. Masayang masaya siya dahil puno ng pag-iingat ang binata. Hindi na rin nila mabilang kung nakailan sila. Good morning, sunshine. Bungod sa kanya ni Noah na magising siya. May dala-dala itong tray na may lamang pagkain at special talaga para sa kanya. Alam ko kasi di mo kaya maglakad, kaya dinala ko na to dito. Wika nito, dahilan para pandilatan niya ito ng mata. Baka marinig ka sa labas. Saway niya kay Noah sa mahinang boses. Inilapag ni Noah ang food tray sa tabi nito at hinagod ang pisngi ng dalaga. Last night was the best lovemaking ever. Wika nito kaya kinurot na siya ni Jane. Namamaos kasi ang klase ng boses nito at mukhang may binabalak na naman. Parang hindi ka napapagod. Sabi niya. Tumawa lang si Noah. Ngayon pa ba ako mapapagod? Ngayong mahal lang kita? Pilyong wika sa dalaga. Napailing na lamang si Jane para tuloy silang bagong kasal sa inaasta ng binata. Dalangin na lang ni Jane ay sana palagi silang ganito ni Noah. Makalipas ang 3 linggo, hindi nagbago ang pagtingin ni Noah sa kanya. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay masigit pa doon ang inaasahan niya. Naisipakita ni Jane ang apresasyon sa kasintahan. Kaya naman naisipan niyang sopresahin ito sa mismong araw ng birthday. Pagpasok ni Noah sa trabaho ay agad silang gumayak ng mga katulong upang tulungan siyang lutuin ang mga paborito nito. Madalas ang uwi ni Noah ay bandang 6:00 ng gabi. Sakto lang yun upang maihanda ang lahat ng kailangan sa maliit na salo-salo. Tiyak na matutuwa si Sir pag uwi nun, ma'am. Wika ni Ana na tila ba na-excite din sa pasupresa. Hindi naman maiwasan ni Jane ang kiligin. Iniisip pa lang niya kung gaano kasaya ang reaksyon ni Noah ay napapangiti na siya. Natapos ang lahat ng lutuin pagsapit ng 6:00, aligaga si Jane dahil baka maabutan sila ni Noah. Lalo na't kakaluto pa lang niya ng kare-kare. Nang matapos na nilang mailapag lahat ay natuwa ang dalaga sa dami ng putahe. May spaghetti pa kahit alam niyang hindi na sila mga bata. Sinadya niya ring hindi batiin si Noah sa mismong kaarawan para kunwaring nagtampo. Hindi niya rin ito tinawagan, kagaya ng ginagawa araw-araw. Makalipas ang 7:00 ay bahagyan nagtaka si Jane. Hindi naman matraffic ngayong araw para magtagal yon sa opisina. Baka nag-overtime lang, ma'am. Sabi ni Ana. Ginitian nito ni Jane. Ngunit nangalay na lang kakahintay si Jane ay walang Noah na dumating. Mag-aalas-10 na at malamig na rin ang pagkaing nasa mesa. Ang sorpresang hinanda niya ay napalitan na ng kaba. Baka napano na sa daan yon, wag naman sana. Kahit ayaw niyang tawagan si Noah ay ginawa na niya. Ang kaso ay palaging busy at hindi siya sinasagot. Panay ang sipat niya sa relo at pagig sa pinto kung may kotseng dumating. Nasaan ka na ba, Noah? Mahinang tanong niya na punong-puno ng pag-aalala. Makalipas pa ang 1 oras ay tila nabuhayan ang dugo ni Jane na mag-text ito sa kanya. Call me. Message ni Noah. Kung gaano ito katagal umuwi ay ganito rin kaiksi ang message ng binata sa kanya. Napakunutan noon niya. Dahil madalas may love o baby to kung magtipa. Hindi na lamang niya pinagtuunan ng pansin ang mensahe.
She dialed her phone upang tawagan muli ang lalaki. Agad naman itong sinagot ni Noah. Nang hindi niya marinig ang sinabi, ay bahagya pa lumabas si Jean upang mas marinig ito. Ibigay mo sa akin ang phone ko! Sigaw ni Noah sa kabilang linya. Napuno ng pag-aalala si Jean. May kaaway ba ito? At parang inagaw pa yata ang phone niya. Noah, okay ka lang ba? Tanong niya. Ngunit boses na nagtatalo ang naririnig niya. Nanginginig man ng kamay ay pinilit niyang lakasan ng loob. Why don't you tell her that we love each other and fuck every time we want? Sigaw ng babae. Nanginig si Jane nang mapagtantong boses yon ni Samantha. Ibig sabihin, magkasama silang dalawa. You're insane! Sigaw ulit ni Noah. Yes, I'm insane. We fuck kahit nandyan na siya, di ba? Oh, come on Noah. Don't ever forget that night dahil pareho tayo nag-e-enjoy. Halos kilabutan si Jane sa mga narinig. Sinadya ba nilang sagutin ang tawag upang marinig mismo nito ang kababuyan ng dalawa? Pero may isasakit pa pala sa isinagot ni Noah na para bang inamin na rin niya na may nangyari sa kanila ni Samantha. Lasing ako nun. Si Jane ang katalik ko ng gabing yon at hindi ikaw. Sigaw niya. Muling nagsing-in kay Jane ang pangalawang beses na may nangyari sa kanila ni Noah. May pagka-agresibo at nabanggit pa ang pangalan ni Samantha. Hindi kaya yun ang gabing tinutukoy nila? Napaupo si Jane at malayang umiyak. Masakit, walang isasakit ang nararamdaman niya sa pagkakataong ito. She planned a lot pero parang siya yata ang pinagplanuhan. Patuloy siya sa pag-iyak. Kinulong ng mga tuhod niya ang muka dahil yun lang ang alam niyang comfort niya. Okay sila tapos bigla nagkakaganito? Kung palaging umaaligid sa Samantha sa buhay nila, dapat may isang magparaya. At pakiramdam ni Jane ay siya yon. Dahil hindi siya ang una sa puso ni Noah in the first place. Ma'am, pasok na po kayo. Malamok po dyan. Mahinang wika ni Ana. Okay lang ako, Ana. Mas masakit pa itong nararamdaman ng puso ko kaysa sa kagat ng lamok. Hinayaan na lamang siya ni Ana nang hilingin nito na gusto niyang mapag-isa. Makalipas pa ang isang oras sa ganoong posisyon ay siya naman pagbusina ng kotse sa tapat ng gate. Tumayo si Jean habang hinihintay na makapasok ang kotse. Pagkalabas ni Noah ay mabilis itong tumakbo papunta sa kanya. Ngunit isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Jane, let me explain. Umiling si Jane. Bakit pa? Para sa another na kasinungalingan? Narinig ko, loud and clear na ho ah. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Tanong ni Jane sabay po na sa mga takas nitong luha. Mahal kita. Nagsusumamong wika ni Noah. Hinawakan niya sa magkabila ang balikat si Jane pero para itong bato dahil hindi man lang siya nito tinitignan. Tell me, ano ba dapat kong gawin upang paniwalaan mo ako, Jane? Please, sabihin mo, gagawin ko. Naiiyak rin itong sabi. Saka palang tumingin sa kanya ang dalaga. Tingin na walang emotion. Kalayaan. Sagot ng dalaga. Masakit man ay yun ang alam ni Jane na mas makakabuti sa lahat. Mas maaga, mas madaling maghilom ang sugat. Yung pera, babayaran ko na lang kapag nakaluwag-luwag na ako. Umiling si Noah. Jane walk out palabas ng gate. Noah still stood up at pilit kinakalkula ang nangyari. Ilang segunda ang makalipas ay lumalabas si Ana. Nakayuko noon si Noah at patuloy ang paglandas ng mga luha niya. Sir, lumalamig na po ang pagkaing hinanda ni ma'am. Wika ni Ana. Mas lalong nadagdagan ng sakit. Naalala niya na birthday niya pala ngayon. Deserve yata niyang masaktan sa mismong kaarawan. Muli niyang naalala ang masayang kasama niya si Jane. Kung paano siya mabaliw noon nang iwan siya ni Samantha. Si Jane, kailangan ko siya sundan. Sigaw ng isipan niya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng gate. Hindi siya papayag na mawala sa kanya ang kasintahan ng ganun-ganun lang. Please, Jane, magpakita ka. Palinga-linga sa daan at halos masabunutan na niya ang buhok ng mapasapo. Pumuho sa malakas na ulan. Nasuyod na niya ang buong kalsada. Pero wala si Jane. Iniwan na siya ni Jane. Kahit nakaramdam na ng sobrang lamig ay hindi sumuko si Noah. Desperado na siya. Ngunit wala nangyari. Bumalik siya sa bahay sa pag-aakalang umuwi ang kasintahan. Ngunit bigo si Noah. Ni anino nito ay hindi niya mahagilap. After 1 week. Ano na ang plano mo ngayon, Jane? Tanong ng tiyo ni Jane. Mugto ang mga mata niya dahil sa matinding pagluluksa. Umiling siya. Hindi niya rin alam. Maya-maya ay tinap ng tiyo nito ang likod niya bilang pag-comfort sa kanyang pagdadalamhati. Nang makaalis sa mga tao at ang tiyuhin ay doon palang umago sa masagana niyang luha. Hindi man lang siya nabigyan ng chance na makasama ang ina ng matagal.
Ang sabi ng doktor, kahit may kidney transplant ay hindi pa rin mataas ang chance na mabubuhay ang ina. Kaya naman nagdesisyon na ang nanay nito na wag nang ituloy ang transplant dahilan ng biglang pagpanaw. Ang daya mo, Nay. Ngayon po kita kailangan eh. Aniya, bumuhos sa malakas na ulan na tila ba nakisali pa sa bigat ng nararamdaman niya. Pero imbis na umalis ay hindi siya umalis. Gusto niyang sagarin ng oras na kasama ang ina. Maya-maya pa'y hinawakan nito ang puson. She felt her baby's tiny heartbeat na kahit masakit, na kahit nasasaktan siya ngayon ay kailangan niyang umusad. Her baby needs her. Na makaramdam ng pangangawit ay naisipan na ni Jane na umuwi na. Hindi maganda sa pagbubuntis ang may stress ng sobra dahil kota na siya. Sakto pagkaharap niya nang tumama ang mukha niya sa dibdib ng matipunong lalaki. Pinayungan din siya nito bagay na ikinagulat niya. Nang magkagat ng tingin, mas lalo pa siyang nagulat. Walang iba kundi ang lalaking kinakasaklaman niya at ayaw niyang makita. Si Noah. Jane. Sambit ng binata sa kanya. Walang emosyon siyang tinitigan ni Jane. Masyado siya nasasaktan ngayon upang kausapin ito. Mabilis na humakbang si Jane habang patuloy sa pagsunod sa kanya si Noah. Basang-basa na ang dalaga at ang inaalala ni Noah baka magkasakit siya. Jane, please. Sigaw niya. Tumigil sa paglalakad si Jane at hinarap siya. Seryoso nakatitig lamang ito sa kanya. Please, mag-usap tayo. Wika ulit ni Noah. Ba't ka ba nagpunta dito? Libing ni nanay, sana konti respeto naman oh. Galit na saad ni Jane. Tatalikod sana ulit siya nang biglang sumigaw si Noah. Hindi ko kayang mabuhay kapag wala ka, Jane. You're my soul. Hindi makukumpleto yon kapag nawala ka. Naiiyak na wika ni Noah. Muling humarap si Jane. Matagal nang may kulang sa akin, Noah. Nalokohin mo ko at mamatay si nanay. Hindi na kailanman ako makukumpleto. Kaya kung iniisip mo na may kulang sa'yo, patas lang tayo. Mahabalin niya ng dalaga. Umiling si Noah. Kung may kakulangan man, ay pwede naman nilang punan yon pareho. Bakit pinipilit mong maging mag-isa? Nandito naman ako. Bakit pinipilit mong itulak ako palayo habang nilalapitan ka? Mahal kita, Jane. Sobrang mahal. Minahal mo rin ba ako? Tinitiga siya ni Jane. Sino siya para questionin ang pagmamahal niya? Sino siya para pagdudahan ng pag-ibig niya? All I want is peace. Naisagot na lamang niya. Ayaw na niyang makipagtalo. Pagod na ang puso niya. Pagod na rin ang katawan niya. Napakunutan noon ni Noah. You look pale. May sakit ka ba? Tanong ni Noah. Ang kaninang emotion ay napalitan ng pag-aalala. Sobrang putla ni Jane kaya kahit ayaw nito sa kanya ay lumapit pa rin siya. Okay lang ako. Mahinang sabi niya. Bigla rin tumamlay ang pakiramdam ni Jane. Nagsisimula na rin magdalawa ang paningin niya. Gawa siguro ito ng ulan at pagdating ni Noah kaya siya nanghihina ngayon. Mabilis siyang hinawakan ni Noah sa braso. Tinulak naman siya ni Jane. Ang kaso, naubusan siya ng lakas kaya napakahina nun at hindi man lang natinag ang binata. You're not okay. Tila ako na lamang yon sa pandinig ni Jane na magsimula magdilim ang paningin. Naririnig pa niya ang boses ng pag-hysterical ni Noah at ang pagbuhat sa kanya ng bridal style. Matapos nun, wala na siyang maalala. Puting kisame ang bumungad kay Jane na magising. Kinusot-kusot nito ang mga mata nang mapansing nakaswero pala siya. Napagtanto niya na nasa hospital siya. Napatingin siya sa kaliwang kamay. Kaya pala hindi nito maangat dahil hawak pala yun ni Noah. Mahimbing na natutulog sa tabi niya at mukhang pagod na pagod kakabantay sa kanya. Nang maramdaman ni Noah na nagising ang dalaga, ay agad niya itong dinaluhan. Gising ka na, tatawag ako ng doktor. Tatayo na sana siya nang bigla itong pigilan ni Jane. She started crying. Hindi niya rin alam kung bakit siya naiiyak. Tinitigan siya ni Noah ng puno ng pag-aalala. Lumapit ito sa kanya at banayad na pinunasan ang mga luha niya. Shh, antayin lang natin ang doktor about sa findings. Please, don't cry. Pag-aalo niya rito. Pakiramdam ni Jane para siyang batang nagsusumbong dahil pinaiyak ng kalaro. Sobrang lungkot kasi ni Jane. Hindi niya alam kung saan huhugot ng lakas. Hindi nagtagal ay dumating kaagad ang doktor. Agad itong sinalubong ni Noah upang usisain tungkol sa kalagayan ni Jane. Gusto niya siya ang unang makakaalam tungkol sa sakit ng kasintahan. Dok, ano po sakit ng girlfriend ko? Nag-aalalang tanong niya. Isang malapad na ngiti ang isinagot sa kanya ng doktor. Napalunok naman si Noah dahil bigla naging pag-asa ang pakiramdam niya base sa ekspresyon ng doktor. Mr. Laksamana, wala sakit ang girlfriend mo. In fact, narito ako for a big news. Kumunutan noon ni Noah. Kung wala siya sakit,
Why she fainted kanina? Panguusisa niya. Inakbayan siya ng doktor sa kanang bahagi ng balikat. Ang mga nararamdaman ni Miss De La Cruz ay sintomas ng pagbubuntis. She is in the first trimester, kaya expected na makakaramdam siya ng mga yon, especially ang pagkahilo. He froze at the moment, hindi makapaniwala sa narinig o tama ba ang naririnig. Nilingon niya si Jane habang ito'y seryoso ding nakatitig sa kanya. Nagtama ang kanilang paningin at tila ba nag-uusap. Congratulations, Mr. Laksamana. Dagdag pa ng doktor. Nang makaalis na ang doktor ay dito pala nagsimulang manubig ang mga mata. He can't believe at patuloy na sinising-in sa isipan na daddy na siya. Mas lalong makukumpleto ang inaasam niyang pamilya dahil magkakababy na sila. Ba't hindi ka nagulat, love? Alam mo na ba? Tumango si Jane bilang tugon. She knows all along. Hindi rin naman kasi niya ine-expect na susundan siya ni Noah sa mismong lugar nila. Nakaupo na noon si Jane sa kanyang bed, nalapitan siya ni Noah at mahigpit na niyakap. Sobrang saya ng binata sa pagkakataong ito. Daig pa niya ang nanalo sa loto. Patawarin mo ko, Jane. Patawarin mo ko. Paulit-ulit nitong paghingi ng paumanhin. Niyakap siya pabalik ni Jane. Tingin niya, it's time para patawarin ito. Dapat mong ipaliwanag sa akin ang lahat, okay? Kahit na yung kay Samantha. Tumango si Noah habang kayakap siya. They shared stories that time at ikwento sa bawat isa ang nararamdaman na minsan magkalayo sila. Nahihiya si Jane dahil maliit lang ang bahay nila. Bukas kasi ang biyahe nila pa Maynila at dito naisipang magpalipas ng gabi pagkalabas nila ng hospital. Pasensya na, maliit lang ang bahay namin. Wika ni Jane. Umiling si Noah. Sa katunayan ay natutuwa nga siya dahil sa kasimplihan ng kinalakihan ng dalaga. He was enjoying also habang tinitignan ang mga litratong nakasabit sa dingding. He spotted the pictures hanging na nakatoga. Kung hindi siya nagkakamali, elementary graduation yun ni Jane. Valedictorian ako dyan, tapos dito naging cum laude. Pambibida ng dalaga. Kaso, hindi mo ako tinanggap kasi mas pinili mo maging surrogate mother ako ng anak mo. Dagdag pa niya. Napangiti si Noah nang maalala niya. Kinuha niya ang kamay ni Jane at niyakap ito. At wala akong pinagsisihan na ginawa ko yun, love. Ganun ako kabaliw sa'yo. Hinawakan niya ang pisngi ni Jane at malayang tinitigan. When their eyes met, ay kinuha ni Noah ang pagkakataong muling maangkin ang labi nito. He missed her so much, kaya ang halik na yon ay naging maalab at naging mapusok. Ganon din si Jane. Sobrang namiss niya si Noah, dahilan para maging mapusok din ang itutugon sa binata. He pinched her against the wall na hindi napuputol ang halik. Mas marahas, ngunit punong-puno ng pagmamahal. Namiss kita sobra, Jane. Namamuos ng wika ng binata sa kanya. Napapikit si Jane nang bumaba ang halik nito sa leeg niya. Naramdaman din niya ang palad ni Noah na inaangat ang bestida niya. Nakahatid yon ng iba yung kiliti sa kanya. Inangat ni Noah ang isang legs niya sa bewang ng binata. Hindi alam ni Jane kung matutumba sila, ngunit ang dalawang paa ni Noah ang nagsisilbing suporta upang hindi sila tuluyang bumagsak. Hindi pa naman yata malalaman ni baby ang ginagawa natin, ano? Feel yung wika ni Noah na kinahigigik ni Jane. Ewan ko sa'yo, he entered with care. Halos mapangsinghap silang pareho nang maramdaman ng pag-iisa. Nang maramdaman niya na nahihirapan si Jane ay lumipat sila sa silid nito at doon pinagsaluhan ng mainit na sandali. Kinabukasan ay bumalik sila sa Maynila. Ikinuwento ni Noah ang nangyari noon sa kanila ni Samantha. Nanghingi siya ng tawad nang minsan nabanggit ang pangalan ng babae. Nakita kasi sila noon nang minsang humingi ng tawad si Samantha. Dala na rin siguro ng galit kaya nabanggit ang pangalan ng babae. Wala rin nangyari sa kanila. Hindi akalain ni Noah na pupunta din si Samantha sa mismong birthday niya sa kanyang opisina. Overtime siya nun sa office dahil sa meeting nang biglang nag-appear ang babae. Inagawang cellphone niya at timing rin sa pagtawag ni Jane noon. He files a case against her. Kinasuhan niya ito ng fraud and drugs. Gumagamit daw ito at lulong din sa sugal. Nang tuluyan ng masentesyahan ng pagkakulong si Samantha ay nagpakasal sila ni Noah. Mga importante tao lang ang naroon dahil ayaw naman ni Jane na masyadong crowded. Ang tiyuhin niya ang nagsilbing magulang sa kasal. Nairaos nila ang kasal at ito na rin ang pinakamasayang araw nilang dalawa. Nang manganak si Jane, ng isang cute na baby girl ay si Anna ang nagbabantay sa bata. Binigyan na kasi siya ni Noah ng posisyon sa kumpanya. Sunod sa pangarap ng dalaga. Gusto niyang matupad ang pangarap niya. Ayaw niya makaranas ng pagsisisi ang asawa sa pinili niya. And do you think, Mrs. Laksamana, mapapalampas ko to? Striktong wika niya kay Jane habang tinitignan ang maling documents na naiprint.
Sorry na, Mr. Laksamana. Ikis na lang kita, pwede? Malambing na wika ni Jane. Alam mong hindi ako nadadala sa kiss lang, Mrs. Laksamana. I want more than that. Pilyong wika sa asawa habang sinisipat ang kabuuan nito. Parang gusto kong tanggalin ang skirt na yan sa'yo. Masyado masakip eh. Sabi ni Noah na agad namang sinaway ni Jane. Alam mo, mabuti pang ibalik mo na si Mario at siya na ulit ang sekretarya mo. Palagi mo ko minamanyak eh. Umiling si Noah. Okay na si Mario sa posisyon niya, love. Mas gusto kita maging sekretary para mas madalas kita nakikita. Nako, mabuti pa't bilisan mo na dyan at inaantay na tayo ng anak natin. Agad na napatayo si Noah. Oo nga pala. Sabay silang umuwi upang salubungin ang anak nila sa bahay. They are still learning about life and marriage at isa sa natutunan nilang pareho, how to trust at matutong makinig sa bawat isa. Both have past, but it can ruin if they bring back the past.